Bakit na ba? Okay lang ba may mag-volunteer kung sino yung pwede magsabi? Bakit niya natutunan magbigay ng regalo? Yung pinaka, naging reason bakit magbibigay tayo ng regalo. Sa mga ninang, wala pong gusto magtaas ng kamay. Ninang, hello. Ayos sa ninang. Ninong. Mga ninong. Ano sabi? Sabi? Regalo ng ninong. So, na regalo. So, hindi ko natin ito inaano, parang inaano lang natin ito. Yung relevance, yung significance ng regalo, bakit tayo nabibigay ng regalo every Christmas. So, medyo malalim po kasi itong usapin na ito pagdating sa regalo kasi nga, maraming mga tao na di-deceive or hindi nila, parang nakiuso lang. Gusto lang natin bigyan ng ninang bakit ba may regalo. So, kaya po nagsimula ang regalo dahil kay Jesus. Diba tama po? Kay Jesus po nagmula yung pinaka-importanting regalo. Ano po ba yung regalo na Jesus sa atin? Buhay? Ano yung buhay? Walang hanggang buhay. Yun po yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. No? Kasi aminin natin sa hindi po permanente itong buhay natin dito sa mundo. Tayo po ay lilipas, tayo po ay tatanda, at tayo po ay babalik sa alabok. Yun po talaga katotohanan ng buhay. So, dahil nga merong Diyos na mapagmahal, kaya yung pinaka-significance ng gospel, ang gospel po ay magandang balita. Kaya tinawag na magandang balita. Kasi meron tayong regalo kung matatanggap. Ito po yung regalo na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera sa mundo, hindi kayang bilhin kahit saan, hindi kayang ibigay ng kahit kaninong tao, kundi si Lord lang po ang makakapagbigay nito. Yun po yung greatest gift na natanggap natin 2,000 plus years ago na simula nung naipako si Jesus sa krus. No, so yun po yung significance ng regalo. So, pagka tinanong po tayo, ba tayo nagbibigay ng regalo? Kaya ang regalo po, ito, napag-usapan din namin ni Mami Annalyn, no? Mga nakaraang mga fellowship namin. Ang regalo po ay kusang loob na ito bibigay. Hindi po ito pinilit. So sa mga ninong at ninang, sino po ba dito yung pinilit? Taas mo ang kamay. May pinilit po ba? Meron pong pinagbantaan niya na lang dito, wala naman. Wala naman, no? So lahat po ay may reason po yan si Mami Annalyn bakit kayo ang kinuha. So, hindi ko po alam kung siyempre hindi naman tayo kakilala. Siya po ang nakakilala sa inyo. Siyempre, pero ang pinaka sole purpose po ng pamaninong at ninang is maging guide sa bata. Diba? Yun po yung advice ninyo kailangan. Ano na lang yan, bonus na lang yung mga regalo na ibibigay natin. Pero yung sabi ni Pastor Manino, maging good example tayo sa inaanak natin. So, ang regalo po, kung mababasin natin sa Bible, alam niyo yung agape love. Sino dito nakarinig na ng agape love? Narinig niyo na po yung agape love? So, basahin ko lang po ano po ang meaning ng agape love. So, sa Greek word po, sa salitang Greek, agape. Agape means selfless. So, hindi makasariling regalo. Unconditional, walang kondisyon. Kasi nga, si Lord nagbigay siya sa atin ng regalo, hindi dahil mabuti tayo, walang kondisyon binigay. Dahil mahal niya tayo, yun yung agape love. Sacrificial love. No, kasi sino ba yung sinakripisyo? Yung regalo na yung sinakripisyo para sa atin. Yung pangtubos sa mga kasalanan natin. Si Jesus, di ba? So yun yung yun yung pinaka-magandang regalo. Walang kondisyon. Hindi hindi makasarili, selfless. Number 3, sacrificial. Kasi merong yung buntong na anak niya, kaya
sabi ng John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only and begotten Son, that whoever who believes in Him shall not perish. Ano ba yung perish? Mapahamak po. Ano ba yung kapahamakan na sinasabi sa Bible? Impyerno po, no? Impyerno po. Totoo po ang impyerno. Kaya tayong lahat, although hindi natin nakikita ang impyerno, pero sabi ng Panginoon, lumakad tayo sa pananampalataya. Walk by faith and not by sight, di ba? Kasi, patutuusin, maraming mga scripture sa Bible na describe kung ano ang impyerno. Pero dahil na hindi na talaga natin makikita yan, not unless mamatay tayo physically. Kasi sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung kamatayan spiritual. So, ano po yun? Eternal na pagkakapahamak ng kaluluwa ng isang tao. So, paano po ba mapapahamak ang kaluluwa ng isang tao? Ando na po yung sinabi ko sa John 3:16, that whoever who believes na nampalataya in Him shall not hindi mapapahamak and will have an everlasting life. So yun po yung pinakamagandang regalo na tanggap natin. Kaya may significance yung pagbigay natin ng regalo tuwing December. Naiintindihan na po natin? Binigay sa atin si Jesus, which is tinawag ni Emmanuel. Kaya yung kanta, sino dito ng Emmanuel? Di ba may mga kanta ganyan? Anong meaning po ng Emmanuel is, sa scripture, kasama natin ang Diyos. Siya po yung meaning ng kapanganakan ni Jesus. Binigyan niya tayo. Kaya maraming nagsasabi na hindi Diyos si Jesus. Napakarami pong verses na nagpapatag. Efeso 2, yung chapter 2 ng Efeso, makikita niyo po na si Jesus ay Diyos talaga. At napakarami na supporting verse na si Jesus ay Diyos. Kaya nga sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father kung hindi dadaan sa Kanya, no? Sa Kanya dadaan. Kaya nga, whoever who believes in Him. So, sino naniniwala dito kay Jesus? Taas ang kamay. Sumasampalataya po kayo? Ba't yung iba parang hindi natataas? Sige nga po, isa pang beses. Sino po ang nananampalataya kay Jesus dito? Amen. So, lahat tayo. So, wala po ditong hindi naniniwala kay Jesus pala, no? So, napakagandang napakagandang tawag ito, pagmasdan ng tao naniniwala kay Jesus. Ano ba yung pinapaniniwalaan natin kay Jesus? Ano ba yung dapat natin paniwalaan sa Kanya? Na siya ay pinagtubos sa ating mga kasalanan. No? Pinagtubos. So, ibig sabihin, binayad-bayad niya yung mga kasalanan natin. Anong mga kasalanan yan? Yung past, maging present, at maging yung future. Bakit, ibig sabihin ba, pagka sinabing pati yung future, okay lang magkasala tayo? Hindi po namin ini-encourage yung ganyan, ha? Kaya po natin sinasabi na yung past, yung present mo na kasalanan, yung future, kasi nga, walang naging perfecto sa atin. Sabi po ng Romans 3:10, walang matuwid, wala ni isa, even kami. So dahil meron tayong Jesus na nagtubos sa atin sa mga kasalanan, doon tayo naging i-consider na matuwid. No? So yun po yung dakilang regalo na tanggap natin, kaya tayo nagbibigay din ng regalo. Actually, hindi naman kasi dapat tuwing Pasko lang, inaalala lang talaga natin yung dakilang regalo, kaya tayo na may nagse-celebrate ng Pasko. Tama po ba? No? Inaalala lang natin yung kapanganakan ni Jesus, which is Emmanuel, kasama natin ng Diyos, na ibinigay sa atin, which is dakila sa lahat ng regalo. Kaya nga dakila ang pag-ibig niya. Yun po ang description ng agape love. So, sabi pa dito, the highest form. So, kung ikukumpara natin sa pagmamahal ng tao, wala pong makakatumbas sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, kaya nga walang matuwid, wala ninuman sa atin, walang matuwid. Pero dahil mahal niya tayo, nagbigay siya ng pagtubos sa mga kasalanan natin. Na supposedly, lahat tayo pa-impyerno talaga kasi nga walang matuwid. Ibig sabihin, sa standard ni Lord, walang pasok sa atin sa standard ni Lord pagdating sa langit. So lahat tayo failure.
Pero dahil nga, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng John 3:16, pinadala niya yung bugtong niya anak para isakripisyo. Diba? Kasi kailangan talaga may magbayad sa kasalanan eh. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? So kaya ginawa ang impyerno, hindi po yan supposedly para sa ating mga tao, para yan kala Lucifer, sa Satanas, na ibinagsak niya mula sa langit dahil na naging mapagmataas. Gusto niya maging kapantay ang Diyos. No? Para sa kanila yung supposedly. Pero nga dahil na-corrupt tayo sa bloodline ni Eva at Adan, ito tayo ngayon, puro mga puro mga makasalanan. Huwag po natin kakalimutan na tayo ay by nature makasalanan. Pero paano tayo tinawid ng Diyos? Sumampalataya. Kaya tayo naligtas dahil sa pananampalataya. Basahin ko lang po last date na po para mas maintindihan natin. Kaya mapupunta ka sa langit hindi dahil mabuti ka. Bakit? Kasi nakakasalanan tayo eh. Pwede tayo gumawa ng mabuti, oo. Pero imposible hindi ka pa rin magkasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa. No? Pero hindi natin i-encourage na hindi natin gagamitin yung biyaya ng Lord, yung mabag ni Lord para patuloy ng pagkasala. Mali po kayo sa Diyos. So lagi tayong magpakumbaba. Pagkasala ko tayo yung mga hindi na natin sadya. Bilang by nature tayo, makasalanan by nature. So hindi na natin sadya yung mga kasalanan dapat na hindi natin natawad. Kaya nga, sa panalangin ni Lord na tinuro sa atin, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. Kaya nga may panalangin yan, araw-araw po natin sambitin yan. Yan po ituturo sa Matthew 6. Kaya nga, forgive us our sins. Kasi araw-araw po talaga yan ang pag-repent ng mga kasalanan natin. So, lastly po sabi ng Efeso 2:8, sapagkat dahil sa biyaya, ito nga, biyaya, gift, biyaya ng Diyos, ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. So, anything, whoever, or sino man sa mga taong hindi sumasampalataya kay Jesus, nasa edge po ng kapahamakan. Dahil sabi nga ng John 3:16, di ba? Napakalino naman doon na whoever who believes in Him shall not perish, but will have an everlasting life. So yun po, kaya tayo mapupunta sa langit kasi sumampalataya tayo na si Lord ay ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya nga siya ang tinawag na Lord and personal Savior. Kasi nga, walang ibang makakapagligtas sa atin. Hindi mga superheroes, hindi si Batman. Kasi lagi natin sinasabi, bahala na si Batman. Huwag niyo pong gagamitin yan pagdating sa langit. Kasi hindi tayo kaya ligtas si Batman. Hindi tayo kaya ligtas si Superman. Kundi si Jesus lang po ang makakapagligtas sa atin. So kaya nga, merong regalo, yan po ang dahilan. Yan po ang reason na season na ito. So ang kapaskuhan po, yung love, yung agape-gabi, hindi po yung by Paskuhan. Araw-araw po dapat natin yan ipinaparamdam. Dahil nga, yung sinabi kanina, di ba, tayo makasalanan, hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit anong gawa mong mabuti, kahit anong ipag-ibang mo na mabuti, imposible hindi ka makagawa ng kapagpakanti sa buwan. No? So wala talaga, pagdating sa standard ni Lord, wala. Supply talaga tayong lahat. Pero mabuti na lang, mahal na mahal tayo ni Lord. Meron siyang binigay na marunong po sa atin. So, sa hapon po na ito, kasi ang regalo, ganito. Pag ang regalo, ibinigay sa'yo, hindi mo pa siya tatanggapin. Imposible, no? May nabigay siya ng regalo. Regalo ang pinag-uusapan natin. Pag may nabigay siya ng regalo, hindi mo siya pinilit, usang loob, nabigay yan, dahil sa pagmamahal niya sa'yo, which is yung significance ni Lord, walang kondisyon, tama, di ba? Pag nagbigay sa'yo, ang gagawin mo, tatanggapin mo, di ba? Kailangan mong bukas yung mga palad mo at tanggapin. So, ganun din po ang sabi ng Scripture. Sabi po ng Roma 10:9, yun po yung gagawin natin ngayon kasi request po ito na Ananin kasi gusto niya din i-share sa inyo yung regalong nalaman niya.
yung regalo ng kaligtasan ng kaluluwa natin. Na natanggap niya yung love, kaya siya patuloy na umiibig dahil nga merong Diyos na umiibig sa kanya at gusto niya din i-share sa inyo. Kaya niya ako inarasan dito, inassign dito na magsalita in behalf ng Panginoon na i-share yung kaligtasan. So paano po ba natin matatanggap yung kaligtasan? Sabi po dito, di ba doon sa Genesis 16? Kung sino sumampalataya. So paano natin gagawin yung pananampalataya na yan? Sabi po na Romans 10:9. Babasahin ko po para malinaw. Na kung ipapahayag mo, babasa sa pitin mo, Lord. Ganun. Kakusapin natin si Lord ngayong hapon na to. Sabi doon, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso kung tawag ito, yun nga, hindi napipilitan. Sarili mong will yun, walang nagpilit sa'yo. Kaya mo siya tatanggapin. Sabi dito, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso, na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, kung sumampalataya ka kay Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na ginawa niya para sa atin, maliligtas tayo. Kailangan doon natin sa titig ng ating mga bibig. So, sundan niyo po yung mag-pray para sa panalangin ng pagtanggap. Tatanggapin natin yung regalo ng kaligtasan ngayong hapon. No? Kung may mga makakatanggap dito, dati na, ulitin lang natin. No? Kasi mas maganda yung sigurado mo tayo sa kaligtasan. So, inahihiyan ko po si